Ngayon pong araw na ito, May 11, magdi-decide na po ang plenary, ang buong kongreso, mga congressman, kung ano po ang mangyayari dito sa article of impeachment or impeachment laban kay Sara Duterte. Sa plenary na po, 1/3 vote ang kailangan, nire-require. Sa kabuuan na 300 plus na congressman, kailangan daw 106 para matransfer ang article of impeachment. Pero lately, ang mga report baka daw umabot ng 200, mahigit pa, ang pwedeng magsuporta dito sa impeachment na ito. Pero dahil ito po ay pagbubutuhan mamayang hapon hanggang gabi, pagka al-isole ng mga nakarang impeachment alphabetically, kaya napakahaba nun. Kung wala ng explanation ng vote, madali lang yan. Kung yes or no lang, pabor ka ba o hindi? Yes. Kung pabor ka ba o hindi? No. Kung ganun lang, madali po yun. Pero kung explanation ng bawat boto, bakit siya bumoto ng yes or no, abay mahaba yan. Mabuti ng gabi. Mabuti kung matapos yan ngayong araw na ito, baka ma-extend pa. Pero lalamayan nila yan. Hindi pwedeng ma-extend yung ganyang butuhan eh. Abutin man ng kahit na anong oras sa gabi, yan ay hindi nila iiwan. Definitely ngayong araw na ito, magre-recommenda na po ang Justice Committee led by Chairman Jinky Luistro ng second distrito ng Batangas, na siya ho ang magre-report sa plenary kung ano ang probable cause, ano ang kailang nagawa, at ano ang laman ng resolution. At bakit nirekomenda nila na ito ay pagdebatihan. Ayan po ang laman. Ano ang probable cause? At ano ang mga ebidensya na kanilang na-discover sa 7 hearing ng Justice Committee. Kaya si Chairman Congresswoman Luistro po ang unang magsasalita dyan. Nakakalendar na po, kung di ako nagkakamali, today. Kung mga bandang alas 3 sila 2:30 o alas 3 sila nagre-resume ang session sa bandang hapon. Tapos pag yan unang agenda, baka maaga-agang matapos. Pero pagka medyo na-late, dahil marami pang mga, alam mo na, Lunes, may mga nag-i-speech, mayroong gumigimik para ma-delay yung mga agenda. Pero kung unahin talaga ng speaker, natalakayin kaagad ang committee report para magkaroon ng butuhan na napakahalaga. Ang taong bayan ay magbabantay. By the way, mga congressman, paalala lang maraming Pilipino magbabantay sa inyo ngayong araw na ito. Sa inyong gagawing pagdedesisyon. Pabor ka o hindi, malalaman ng taong bayan. Anong distrito ka, anong party list ka, at anong paninindigan mo dito sa issue ng impeachment, betrayal of public trust, laban sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng pamahalaan. Na kung inyong magagunita, yung problema sa SALN, problema sa COA, problema sa Philippine Statistics Authority, problema sa BIR, problema sa NBI dahil ito sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, at yung mabigat dyan ay yung mga bank transaction, ill-gotten wealth, at higit sa lahat, yung di umano ay kanilang mga company o korporasyon, hindi naman kumikita ng ganong kalaking pera. Kaya ang tanong, saan galing yung di umano'y billion, 6.7 billion bank transaction ayon sa Anti-Money Laundering Council. So, ang dami pong lumabas. Lahat tayo alam natin yan. Maraming ebidensya, maraming inilabas doon sa Committee on Justice. At yan ang kasama sa committee report ng chairman. At yan ang pagtatalakayan at pagbubutuhan. Impeach o hindi si Sara Duterte. Pero pagka nakuha ang 1/3 o higit pa na boto, ang ibig sabihin niyan, impeach na. Kasi yan din ang trabaho ng Kongreso. Impeach or not, ma-impeach o hindi, yan ang trabaho ng Kongreso. Dahil hindi naman sila mga judge. Sa Senado, ang trabaho ng Senado naman ay trial and decide. Sila yung magtatanggal pag may ebidensya sa posisyon ng pangalawang Pangulo. Hindi Kongreso ang magtatanggal sa kanya. Ang Kongreso hanggang impeach lang. Pero ang pagpapatunay ay sa Senado.
Pag napatunayan ng Senado na talagang may mga maling ginawa ang pangalawang Pangulo, sila ang magde-decide na guilty, tanggal sa posisyon. Dito sa gagawing botohan sa Congress, impeach lang si Sara pero hindi patanggal. Yung article of impeachment dadali sa Senado at itatrial. Ayun, no? Para alam nyo, yung ganun po ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin, na-impeach na si Sara Duterte. Sasabihin nyo, hindi pa. Nasa Senado pa. Hindi nga po, magkaiba nga yun. Sa Senado, hindi naman trabaho ng Senado ma-impeach siya. Ang trabaho ng Senado, tanggalin siya pag may ebidensya. At ang kaparusahan, bawal na tumakbo sa lahat ng kahit na anong public office. Penalty na ho, kaparusahan na po ang magiging desisyon ng Senado pag may ebidensya. Pag wala naman, acquittal. Ganun lang po. Ang Kongreso, walang karapatan magsabing guilty si Sara. Wala rin silang karapatang magsabing not guilty si Sara dahil hindi yan trabaho ng Kongreso. Ang kanila ay probable cause. Tapos yung article of impeachment ay kanilang pagbutuhan. Yung probable cause na ebidensya, pagbutuhan. Pag nakuha ang sapat na bilang, ayun, ang declaration dyan, impeach na si Sara. Ayun. Pero hindi patanggal. Impeach pa lang sa Congress. On record na yun sa kasaysayan. Pangalawang Pangulo ay inimpeach ng Kongreso kung makukuha yung 1/3 o higit pa na boto. Ayan. For trial. Ayan. Inuulit-ulit natin kasi yung iba kahit yata alam, naliligaw tayo hindi maliligaw. Dahil for education, for information, palagi ang ating layunin sa ating mga paliwanag at pagtalakay. Good luck sa lahat ng mga Pilipino na may-ari ng pera, may-ari ng Office of the Vice President, may-ari ng Department of Education na dating hawak ni Sara Duterte. Good luck din kay Sara Duterte at kanyang mga abogado. Sana sila'y humarap. Sana sila'y magpakatao. Dahil kasi pag hindi sila humarap, hindi nila binaliwala nila ito, hindi po yan papabor sa kanila. Pero kung sila lalaban sa tamang proseso, maging maayos ang presentation, maging maayos ang pagtrato, huwag magiging parang galit, pagbabanta at kung ano man ang magiging attitude or behavior, ay hindi ho yan. Sana maging professional sila lahat. Professional ang Kongreso, professional ang prosecutor, private prosecutor, professional ang defense counsel, at maging professional din ang pangalawang Pangulo sa mga pananalita at pagtalakay sa aktwal na trial pag dumating sa mataas na kapulungan, ang Philippine Senate. Ayun, Please like and share, subscribe and follow. Issue lang, walang personalan. For information at education doon sa mga bukas ang kaisipan sa ganitong klaseng mga talakayan.